Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, pumalag na po ang panganay na anak, no, si Paulo Duterte. Pumalag na po ang panganay na anak ng ating Pangulo, Pangulong Duterte. Dating Pangulo pala, I mean. Dahil po sa ginagawa sa kanilang mga taga Davao, no? O particular sa pamilyang Duterte, yung tuloy-tuloy po walang humpay na panggigipit ang ginagawa po nitong mga congressman na naman. Okay, sa pamumuno ng alam niyo na kung sino. Okay? Inilantad po ni Paulo Duterte ito pong People's Initiative na sinisimulan na po ng mga nitong Migs Nograles sa Davao mismo. Tsaka marami pa po siya yung pagbabawas po ng budget. Sa wakas po, marami nagtatanong, di ba? Sa inyo po, sa mga viewers natin. Boss Bads, di ba congressman si Paulo Duterte? Ayan, maririnig nyo po yung paliwanag ni Paulo Duterte. Bakit po siya hindi kumikibo noon? Maganda po yung paliwanag ni Ito po ang sinabi ni Paulo Duterte, ang panganay na anak ng mga Duterte. Maawa po kayo sa mga taga Davao. Yung ginagawa po, pinagtutulungan po sila ng mga congressman. Okay. Ito po. Mamaya po mga tanong kasi kung sasagutin ko na kayo, hindi po tayo matatapos. This so-called People's Initiative for Charter Change is nothing but pure PI. No? People's Initiative, nothing but pure PI. Alam niyo na ibig sabihin ng PI na yan. I was informed that PBA Party List Representative Margarita Nograles is spearheading the PI movement in Davao City. Grabe, no? Ang lakas ng loob ni Nograles, no? Dahil alam nila na hindi kikilo ang mga Davaoenyo. Si Nograles yung pinakilos, yung mga congressman ng Davao, hindi. Yung PBA party list, kaya dapat tanggalin na yung mga party list niyan. Hindi nyo po ba napupuna? Panay party list po yung ginagamit nila laban po sa mga Duterte. Sila Franz Castro. Kasi wala po silang constituents. Hindi po ba? Yung party list din yata yun. I am against this people's initiative as this is the people's voice. But the voice of, as this is not the people's voice, but the voice of few wanted to perpetuate themselves in power, no? Hindi naman totoo na ito po ay people's voice, kundi ito po ay boses lang ng iilan, sabi ni Paulo Duterte. I also like to inform all Davaoenos, most especially in my district, that the House leadership has taken out 2 billion from your NEP budget for the district and left only a measly 500 million for Davaoenos this year. Tinanggalan po sila ng pondo ng 2 billion. Grabe, no? Ang hirap po maging Duterte, no? Pinag-initan po siya. Kaya po, ito po paliwanag ni Paulo Duterte bakit ngayon lang siya nagsalita. To all congressman, ito muna, no? Lahat ng mga congressman na pinagtutulungan kami, do not give me that kind of BS because I will not starve to death, no? Huwag niyo akong bigyan ng ganyang mga PI kayo. Paulo, kinaltasan sila ng budget ng 2 billion. Ganyan talaga pag mga no? Pilit talaga nilang sinisira yung pangalan ng mga Duterte, mga kaibigan, Pero para sa akin, mga kaibigan, hindi basta-basta may sirang Duterte, mga kaibigan. Isense sa pinakamagandang legacy na naging Pangulo ng Pilipinas, mga kaibigan. Si Tatay Digong, yun ang totoo yan. Kaya kahit anong gawin nyo ng paninira, hindi nila basta-basta masisira ang Duterte. Lalo't alam ng mga tao yan, mga kaibigan. Yun ay para sa akin lang, mga kaibigan. Ewan ko sa inyo, mga kaibigan, basta tayo kanya-kanya. Respeto na lang. Kung ano man yung opinion nyo, respeto, mga kaibigan.
Alam niyo po, pag yung mga tao talaga mahihina kokote, kahit ba mali ako ng pagkakasabi, iko-correct niyo lang, eh. Pero pag tatawanan niyo kaagad, Paulo, o di sino napahiya? Si Pulong po, Paulo po ang pangalan nun. Pulong po, ano lang yun, anong tawag doon? Palayaw. Natawa pa siya. Siya pa natawa eh. Okay. I will not starve to death. Sabi niya, hindi ako mamamatay sa gutom pag tinanggalan niyo kami ng pondo. If you take my budget away. Ang kawawa, yung mga Dabaweños na bumoto kay PBBM. Masakit po itong sinabi, no? Ang kinakawawa ninyo sa pagtatanggal nyo ng pondo, yung mga Dabaweños na bumoto kay Pangulong Marcos. Pinagmukha sa inyo na yung buong Davao bumoto sa dyan kay Pangulong Marcos. Di ba? Okay, eto po. I also heard from reliable source that even the senators are explicitly requested to refrain from putting projects in my district. Pati po mga senador, ayaw po nila na magkaroon ng mga budget dyan po sa distrito ni Paulo Duterte. May tatawa na naman dyan. Yung mga mabababaho. Hindi ako luluhod sa inyo para mabigyan ng proyekto, lalo na at may 30% pang kinukuha ang isang peking Panginoon. 30%, grabe. Sino kaya itong peking Panginoon na kumukuha ng 30% sa kada proyekto? Ayan, na-expose na po kayo. Peking Panginoon. Hindi ko po kilala kung sino yung peking Panginoon na nanghingi ng 30%. Grabe, kaya pala kaya siguro may pambigay dyan sa mga 100. 30% pala. Kada may proyekto, 30% agad sa peking Panginoon. May ideya na kayo kung sino itong peking Panginoon na to. Again, ang kawawa ay ang mga mahal kong Dabaweño. I have kept my silence. Ito po, bakit po siya nanahimik? I have kept my silence all through these months since I do not want my constituents to suffer from the dirty politics in the House of Representatives. Kaya pala hindi siya kumikibo. Ayaw niyang madamay yung constituents. Matanggalan sila ng pondo. Pero ganun pa man, dahil siya ay Duterte, tinanggalan pa rin ng pondo ng House of Representatives, ng mga BS, ng mga congressman na sunod-sunuran sa peking Panginoon. To all Dabaweños, do not sell your soul for mere 100 or 10,000 in exchange for your signature. If you want to follow the minions of the person dreaming to be great in Congress to perdition, that is your choice. Alam nyo, no? Talaga grabe, no? Kayang gawin yan ng mga congressman. Asa na yung pagtatanggol ninyo sa isang congressman na pinagsalitaan ni Tatay Digong na nasaktan kayo lahat? Eto, congressman din to. Pero dahil siya ay Duterte, tinanggalan ninyo yung kanyang distrito. Grabe, no? Grabe po itong ano na to. Ito po ang pinaka-worst. Ang pinakamasakit po nito, wala pong nagagawa, maski senador, maski kung sino-sino. Nakisama na, oh. Nanahimik po si Paulo Duterte, si Pulong Duterte. Nanahimik po siya para hindi maapektuhan. Sabi ko na eh. Pero grabe po pala, ganito kapikon itong mga namumuno rito sa House of Representatives. No? Dahil Duterte siya, binawasan yung budget para sa national expenditure. And Davao City po, isa po sa pinakamalaki land area na syudad sa Pilipinas. Pinakamalaki po na syudad. Kaya talagang ang budget po dyan, grabe. Pero ganun pa man, wala pong utang yan syudad niyan. Hindi, no? Nakakagalit. Walang ano, basta Duterte ka. Gigipitin ka ng peking Panginoon. Ang malupit nito, walang makakapigil sa 30%. 30%, aba, panahon na. Yan 30% na yan, mapigil. Ano po yan? Hindi po makikita yan sa mga, ano, talagang matik yan 30% na yan. Grabe, no? Grabe po. Kaawa-awa pag napag-initan ka. Walang ano sa kanila eh. Talagang
Yan talaga yung ayon kay Pangulong Duterte, 'di ba sinabi niya yan nung sa gikan sa masa. Kaya pala tinanggal na yung gikan sa masa eh. Sinabi niya po yan eh. Sabi niya, pag itong Romualdez at Marcos nakatikim ng kapangyarihan, para na silang mga Panginoon. Nakaka-over, hindi mo, parang hindi ka makakapagtimpi sa ginagawa nila, no? Tapos, Davao City na. May kakayahan pa tong si Migs Nograles na party list. Siya yung namamahala. Kasi iniisip ko nun, lahat po kasi, alam niyo po ba yung People's Initiative, dapat lahat ng distrito sa Pilipinas, dapat meron 3%. Lahat na nakapirma. Sabi ko, hindi nila magagawa sa Davao yan. Pero meron pong tumatrabaho. Yung Migs Nograles, taga Davao din ba yung mga Nograles? Alam ko nga, taga Davao yan dahil yan yung kalaban ni Pangulong Duterte dati, di ba? Yung Nograles. Naging kalaban niya sa pagiging mayor eh. Grabe, no? Okay. Pwede na po tayong sumagot. Lahat po ng mga katanungan, kahit sino po, wag na po kayo magbura. At sasagutin po natin lahat yan. Kahit na ano po pong katanungan ng kanilang, ang kanila pong sabihin. Sabihin. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.